Bilyon-bilyong piso ang dumadaloy papasok sa aking mga account at libu-libong empleyado ang magalang na yumuyuko sa harapan ko. Ngunit ang pinaka nagbigay sa akin ng kasiyahan ay ang sandaling. Ang lalaking minsang nagtakwil sa akin ay napaluhod sa aking paanan. Nanginginig habang nagmamakaawang bigyan ko siya ng pagkakataong itama ang lahat. Marahan lamang akong humigop ng pulang alak, ang parehong uri ng alak na ibinuhos sa ulo ko noon ng bago niyang asawa, at saka ngumiti. Huli na ang lahat para magsisi, Alejandro. Lumuhod ka, 1,000 piso sa bawat segundong nakaluhod ka, Christina. Bagay lang iyan sa isang basurang tulad mo na naglakas loob dumungis sa gown ko. Ang matinis na halakhak ni Sofia Villanueva ay umalingaw-ngaw sa marangyang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Naghalo ang mamahaling pabango sa matapang na amoy ng pulang alak na patuloy na tumutulo mula sa aking buhok. Tumagos iyon sa manipis kong uniforme bilang waitress, malamig na dumidikit sa aking balat. Nakatayo lamang ako roon, hindi makakilos. Biglang natahimik ang buong silid. Yung maginang at ginong nakasuot ng mamahaling kasuotan. Ang mga taong dati halos magmakaawa sa aking ama. Para lamang mabigyan ng appointment ay nakatingin ngayon sa akin. Nang may halong pagkasuklam at aliw na parabang nanonood sila ng isang murang palabas. Parang may mahigpit na pumipisil sa puso ko. Hindi dahil sa kahihiyang dinaranas ko, kundi dahil paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isip ang sinabi ng doktor kaninang hapon na parabang kampana na ng kamatayan. Mrs. Alonzo, kailangang maoperahan si Angel ngayong gabi. Kapag hindi ninyo na ibigay agad ang down payment, hindi namin matitiyak na malalampasan niya ang gabing ito. Kailangan ko ang year-end bonus. Kailangan ko ang trabahong ito. Sofia, enough. Isang malalim at malamig na tinig ang narinig. Si Alejandro iyon, nakaupo siya roon nakatitig sa akin ng malalalim at maiitim niyang mga mata. Ngunit wala akong nakitang kahit katiting na awa. Pawang malamig na pagkamuhi lamang. Ang lalaking minsang nangakong poprotektahan ako habang buhay. Matapos bumagsak ang aking pamilya, ay hinahayaan na ngayong yurakan ako ng ibang babae sa harap ng napakaraming tao. Bakit, Alejandro? I'm just giving her a chance to earn big money. Di ba kailangan niya yon para sa anak niyang may sakit? Mapanuyang ngumiti si Sofia. Kumuha siya ng isang makapal na bungkos ng tig-1,000 pisong papel mula sa kanyang designer bag at walang pakialam na inihagis ang mga iyon sa hangin. Nagkalat ang mga perang papel sa sahig na basang-basa sa pulang alak. Isang tanawing parehong marangya at marumi. Diyan sa paanan ko, Christina. Pick them up with your teeth and maybe I'll give you a bonus. Mahigpit kong hinawakan ng pilak na tray hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Hindi ko mapigilang manginig. Nagbabantang pumatak ang maiinit kong luha, ngunit mariin kong kinagat ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ko maaaring mawala ang huling natitira kong dignidad sa harap ng mga taong ito. Sa loob ko, unti-unting nadudurog ang lahat. Pira-piraso. Paulit-ulit kong tinanong ang aking sarili. Diyos ko, ano ba ang nagawa kong mali? Isinakripisyo ko ang lahat. Tahimik akong nagtiis sa dilim sa loob ng 3 taon. Ito lamang ba ang kapalit ng lahat ng iyon? Bakit kailangang mangyari ito? Lalong sumikip ang dibdib ko dahil sa oras. 2 oras na lamang ang natitira bago ang deadline ng bayad sa ospital. Isang manager na nakatayo malapit sa akin ang mabilis na bumulong sa aking tainga. Christina, lumuhod ka na, sayang ang pera. Kailangan mo yan para sa anak mo. Huwag ka nang magmataas. Tama siya, kailangan ko ang pera. Kaya kong lumuhod para kay Angel. Kaya kong isantabi ang aking pride para mailigtas ang buhay ng aking anak. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga tuhod. Naramdaman ko ang lamig ng sahig sa aking balat. Ngunit nang malapit nang dumikit ang aking tuhod sa maruming lawa ng pulang alak, biglang sumagi sa isip ko ang mukha ng munting si Angel. Palagi niyang sinasabi sa akin, nanay, kapag malaki na ako, gusto kong maging matapang tulad mo. Kapag lumuhod ako ngayon, ano ang ituturo ko sa aking anak?
na kayang bilhin ng pera ang kaluluwa ng isang tao, na may karapatang manaig ang kawalang katarungan laban sa prinsipyo. Hindi. Parang may kuryenteng dumaloy sa aking gulugod. Bigla akong tumayo ng tuwid. Tiningnan ko ng diretso ang walang emosyon ng mga mata ni Alejandro bago ko ibinaling ang tingin sa mapagtagumpay na mukha ni Sofia. My dignity is not for sale, Sofia. At ang pera mo gaano man karami iyan, doon hindi nito mabibili ang respetong kailanman ay hindi mo makakamtan. Mariin kong ibinaba ang pilak na tray sa ibabaw ng mesa. Ang matalim na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. I resign. Tumalikod ako at naglakad ng matatag. Kahit nagsisimula ng lumakas ang mga bulungan sa aking likuran, hindi ko alam kung saan ako makukuha ng perang pambayad sa operasyon ni Angel. Ang alam ko lamang kapag lumuhod ako ngayon, tuluyan ng mamamatay si Cristina Alonso bago ko pa man mailigtas ang aking anak. Ngunit nang mahawakan ko na ang seradura ng pinto upang tuluyang makaalis sa bangungot na iyon, biglang bumukas ng malakas ang malaking pintuan ng ballroom. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na itim na suit ang pumasok. Nangunguna sa kanila si Attorney Ramon Castillo, ang pinakamakapangyarihang abogado na kinatatakutan at iginagalang ng buong alta sosyedad ng Pilipinas. Sabay-sabay at maringal ang kanilang mga hakbang. Hindi man lamang nilingon ni Attorney Ramon si Alejandro, hindi rin niya pinansin si Sofia. Diretso siyang naglakad patungo sa akin, sa isang babaeng gusot ang buhok at basang-basa sa alak ang uniforme. Pagkatapos sa harap ng lahat ng natulala at hindi makapaniwala yumuko siya sa akin ng 45 degree. Good evening, Madam President. Kanina pa po kayo hinahanap ng Board of Directors. Tila huminto ang mundo sa loob ng marangyang ballroom na iyon. Ang mga bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakapako sa akin kay Cristina Alonso na basang-basa ng alak, may mantsa ng kahihiyan, ngunit tinatawag na Madam President ng pinakamakapangyarihang abogado sa bansa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang nakatingin kay Attorney Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at katapatan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita mula nang mawala ang aking ama. Attorney Ramon, anong kalokohan ito? Ang boses ni Alejandro ay bumasag sa katahimikan. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at pagkalito. You must be mistaken. Si Cristina, President, she's just a server, isang hamak na waitress na pinalayas ko sa buhay ko. Lumingon si Attorney Ramon kay Alejandro nang may malamig na tingin. Don Alejandro, I do not make mistakes. Ang huling habilin ni Don Emilio Vergara ay malinaw. At sa harap ng mga stockholders at board members na narito ngayon, sisiguraduhin kong masusunod ang bawat letra ng kanyang testamento. No, that's impossible. Sigaw ni Sofia, ang boses niya ay tila gasgas na plaka sa pandinig ko. Patay na ang matanda. At ako ang magiging asawa ng chairman ng kumpanyang ito. You can't just barge in here and give everything to this beggar. Tinitigan ko si Sofia. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalilipas ay tinataboy ako na parang aso. Ngunit sa likod ng galit ko may isang mas matinding emosyon na kumakawala sa dibdib ko. Angel, ang aking anak. Ang dahilan kung bakit ako naririto. Ang dahilan kung bakit handa akong tanggapin ang lahat ng duran ng mundo. Habang sila ay nag-aaway sa harap ko tungkol sa pera at kapangyarihan ng imahe ng aking anak, nahirap huminga sa ospital ang tanging malinaw sa isip ko. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng lumang cellphone ko sa bulsa ng aking apron. Nayanig ang buo kong pagkatao. Alam ko ang ibig sabihin nito. Kapag tumawag ang ospital sa ganitong oras, hindi ito magandang balita. Madam President, we need to head to the boardroom now. Naghihintay na ang mga foreign investors. Seryosong sabi ni Attorney Ramon habang sinusubukang igiya ako palabas ng hall. Wait, ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Nanginginig ang boses ko. Hinarap ko si Alejandro.
Gusto kong sumigaw, gusto kong saksakin siya ng mga salitang kasing talim ng ginawa niya sa akin. Ngunit nang makita ko ang kanyang mukha, ang mukha ng lalaking minahal ko at naging ama ng aking anak, isang malalim na pait ang lumutang. Ito ba ang taong ipinalit mo sa amin, Alejandro? Ang kapangyarihang ito, Christina, talk to me. Anong laro ito? Sabi ni Alejandro, ang boses niya ay tila nagmamakaawa na may halong banta. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan niyang nakawin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip kinuha ko ang cellphone ko. Ang pangalan ni Nurse Mary ang rumehistro sa screen. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Excuse me? Sabi ko sa gitna ng maraming tao. Hindi ko alintana ang mga camera ng media na nagsisimula ng kumuha ng litrato. Hindi ko alintana ang ginto at kristal sa paligid ko. Hello, Nurse Mary. Mrs. Alonzo, kailangan niyo nang pumunta rito. Isinusugod na namin si Angel sa ICU. Hindi na siya nagre-respond sa gamot. We need to perform the surgery now pero kailangan ang pirmado niyo at ang full payment ng deposit. Bumagsak ang balikat ko. Ang langit ay tila bumabagsak sa akin. Sa isang banda narito ang pagkakataon kong bumangon at hiyain ang lahat ng nanakit sa akin. Narito ang susi ng Vergara Group, pero sa kabilang banda ang buhay ng anak ko ay unti-unti nang nauubos. Madam, ang pirma niyo sa board resolution ang magbibigay sa inyo ng access sa lahat ng pondo ni Don Emilio. Bulong ni Atty. Ramon sa tabi ko. You can save the hospital and buy the whole medical team if you sign those papers now. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Sofia na galit na kinakausap ang kanyang ama sa phone. Nakita ko si Alejandro na tila lito kung lalapitan ba ako or hindi. At nakita ko ang sarili ko sa malaking salamin ng ballroom, isang babaeng punit ang dangal, pero may hawak na koronang hindi niya hiningi. I don't care about the board meeting, Atty. Ramon. Sabi ko sa gitna ng paghikbi na pilit kong pinipigilan. My daughter is dying. Tumalikod ako at nagsimulang tumakbo. Tumakbo ako palayo sa mga mamahaling chandelier, palayo sa mga taong plastic, palayo kay Alejandro. Christina, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Alejandro, ngunit hindi ako lumingon. Nang makalabas ako sa hotel, sinalubong ako ng malakas na ulan ng Maynila. Tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa gulo ng buhay ko? Basang-basa ako, nangangatog ang tuhod habang pilit na pumapara ng taxi. Diyos ko, parang awa mo na. Huwag mo munang kunin si Angel. Ngayong may paraan na ako para iligtas siya. Sumakay ako sa isang lumang taxi. Ang amoy ng air freshener ay humalo sa amoy ng alak sa damit ko. Sa General Hospital po, kuya. Mabilis lang po, please. Habang bumibiyahe sa gitna ng traffic at ulan, naramdaman ko ang bigat ng isang envelope na isinuksok ni Atty. Ramon sa kamay ko bago ako nakatakbo. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang litrato. Litrato ko nung inaalagaan ko si Don Emilio sa kanyang silid ilang linggo bago siya pumanaw. At isang sulat na may sulat kamay ng matanda. Christina, anak, alam kong darating ang araw na ipaparamdam nila sa'yo na wala kang halaga. Pero tandaan mo, ikaw ang tunay na Vergara sa puso at gawa. Ang kapangyarihang ito ay hindi regalo kundi sandata. Gamitin mo ito para protektahan ang mga mahal mo. Napahagulgol ako. Sa gitna ng dilim at ulan, naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng isang taong hindi ko naman kadugo. Pero mas naging ama pa kaysa sa sarili kong pamilya. Nang makarating sa ospital, patakbo akong pumasok sa emergency room. Ngunit bago pa ako makarating sa counter, hinarang ako ng 2 security guard. Ma'am, bawal po ang basang-basa rito. At bawal po ang ganyang hitsura. Sabi ng isa na tila diring-diri sa itsura ko. Anak ko. Ang anak ko nasa loob. Sigaw ko habang sinusubukang makawala. Sa dulo ng hallway nakita ko si Doña Elvira, ang dati kong biyenan. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang rosaryo, pero ang mukha ay puno ng puot. Huwag ka nang mag-eskandalo rito, Christina.
Malamig niyang sabi. I already told the hospital. Kung wala kang pambayad, ilipat na ang bata sa charity ward. We won't let our family name be dragged into your poverty anymore. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang sariling lola ni Angel. Ang lola na dapat ay nagdarasal para sa kanya, ay siya pang gustong magtaboy sa kanya sa kamatayan. Lola siya ni Angel Elvira. Paano mo nagagawa ito? Ang boses ko ay puno ng pait. Wala akong apo sa isang waitress. Sagot niya bago tumalikod. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ko ay napalitan ng isang apoy na hindi ko akalaing taglay ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang numerong ibinigay ni Atty. Ramon. Atty. Ramon, I'm at the hospital. Doña Elvira is here. Gagamitin ko na ang sandata ko. Ano po ang utos niyo, Madam President? Tumingin ako sa likod ni Doña Elvira na naglalakad palayo. Bilihin niyo ang ospital na ito ngayon din. I want everyone here to know who is in charge. Ngunit bago pa makasagot si Atty. Ramon, isang malakas na tunog ng alarm ang nanggaling sa loob ng ICU. Ang mga doktor ay nagtakbuhan patungo sa kwarto ni Angel. Code Blue Room 302. Ang mundo ko ay muling gumuho. Ang envelope ni Don Emilio ay nahulog mula sa aking kamay. Iyang mahabang tunog ng cardiac monitor ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking pandinig. Ang bawat segundo ng tuwid na linyang iyon sa screen ay katumbas ng pagkaubos ng buhay ni Angel. Sa loob ng salamin na pader ng ICU, nakikita ko ang mga doktor at nurse na nagkakagulo. Isang doktor ang pilit na nagpapump sa maliit na dibdib ng aking anak. Angel, anak, lumaban ka. Ang sigaw ko ay walang boses na lumalabas. Parang may nakabara sa aking lalamunan, isang halo ng pait-alak at luhang hindi na maubos-ubos. Naramdaman ko ang isang malakas na tulak sa aking balikat. Umalis ka riyan, Christina. Huwag kang humarang sa daan. You're making a scene in this prestigious hospital with your filth. Ang boses ni Doña Elvira ay kasing talim ng dati. Hawak pa rin niya ang kanyang mamahaling Hermes bag, tila diring-diri na mapadikit sa aking basang uniforme. Hinarap ko siya. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay biglang nagliyab at naging purong galit. Anak ko ang nasa loob, Elvira, dugo at laman ni Alejandro ang bata na iyon. Paano mo nasasabing eskandalo ang pag-aalala ng isang ina? Alejandro's daughter, oh please. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Huwag mo kaming gamitin para makakakuha ng pera. My son is destined for greatness with Sofia. Hindi sa isang tulad mong hampas lupa na malas sa pamilya namin. Now, guards, get this woman out of here. She's disturbing the peace of the VIP wing. Lalapit na sana ang mga security guards nang biglang tumunog ang lahat ng paging system sa buong ospital. Attention all staff. This is the hospital director speaking. Immediate change in management, effective now. All protocols regarding patient Angel Alonzo are to be elevated to priority 1. I repeat, priority 1. Napatigil ang lahat. Maging ang mga guards ay nagkatinginan. Si Doña Elvira ay kumunot ang noo, halatang hindi maintindihan ang nangyayari. What's the meaning of this? Sino ang nag-utos niyan? Tanong ni Elvira, ang kanyang boses ay puno ng otoridad na unti-unting nayayanig. Mula sa dulo ng hallway, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa semento. Hindi lang isa kundi marami. Si Atty. Ramon ay naglalakad ng mabilis, kasunod ang hospital director at 3 lalaking nakabarong na halatang mga abogado. I gave the order, Doña Elvira. Malamig na sabi ni Atty. Ramon habang humihinto sa harap namin. Ramon, bakit ka nakikialam dito? This is a private family matter, singhal ni Elvira. Hindi na ito family matter, Doña Elvira. This is now a corporate acquisition, sagot ni Atty. Ramon bago bumaling sa hospital director. Doctor, as the legal representative of the new majority owner of this medical institution, I am ordering you
Give that child the best care in the world. If anything happens to her because of lack of equipment or funds, I will make sure this hospital never sees another day of operation. Nalaglag ang panga ni Doña Elvira. New owner? Sinong baliw ang bibili ng ospital na ito sa loob ng 10 minuto? Tumingin sa akin si Attorney Ramon, pagkatapos ay muling humarap kay Elvira. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang babaeng tinatawag niyo na hampas lupa. Ang babaeng pilit niyo na pinapalayas. Ang bagong chairman at president ng Vergara Group, si Madam Cristina Alonzo. Natahimik ang buong hallway. Maging ang tunog ng ulan sa labas ay tila tumigil para panoorin ang pagguho ng mundo ni Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na rosaryo ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Si Alejandro ang chairman. Pinaglalaroan niyo ba ako? Utal-utal niyang sabi. Your son was only an OIC, Elvira. Don Emilio never trusted him enough to give him the majority shares. Ang lahat ng iyon ay itinago para kay Cristina. Paliwanag ni Atty. Ramon. Hindi ko na sila pinansin. Ang buong atensyon ko ay nasa loob ng ICU. Nakita ko ang paggalaw ng kamay ng doktor. Ang linyang tuwid sa monitor ay nagsimulang tumalon. Beat, beat, beat. She's back, we have a pulse. Rinig kong sigaw mula sa loob. Napaluhod ako sa sahig. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding pasasalamat sa Diyos. Ang luha ko ay pumatak sa malamig na tiles ng ospital. Salamat, Panginoon. Salamat. Tumayo ako ng dahan-dahan pinunasan ang aking mukha at hinarap ang dati kong biyanan. Ngayon wala na ang takot sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong nabaon sa dusa at ngayon ay muling nabuhay. Elvira, tawag ko sa kanyang pangalan ng walang donya. Ang kanyang mata ay lumaki sa gulat. Sabi mo kanina malas ako sa pamilya niyo, maling-mali ka. Ang katotohanan ay kayo ang malas sa buhay ko. At ngayong hawak ko na ang kumpanyang kinabubuhay niyo, sisiguraduhin ko na mararamdaman niyo ang bawat segundong paghihirap na iparanas niyo sa amin ni Angel. Cristina, anak, let's talk. Magpamilya tayo. Biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging malambing puno ng kaplastikan. Pamilya. Ngumiti ako ng tipid. Ang pamilya ay hindi nagtataboy ng bata sa charity ward para mamatay. Atty. Ramon, please escort this stranger out of my hospital. She is disturbing my daughter's recovery. Certainly, Madam President, tugon ni Atty. Ramon. Habang kinaladkad ng mga guards si Elvira palabas ang babaeng dati, ay kinatatakutan ng lahat na ramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan. Ngunit alam ko ito pa lang ang simula. Pumasok ako sa loob ng ICU matapos magsuot ng sterile gown. Nilapitan ko ang kama ni Angel. Ang kanyang balat ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay matatag na. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Wait for me, Angel. Paggising mo, hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo hihingi ng tawad sa pagiging mahirap. Dahil ang mundong ito ay pag-aari na natin. Kinuha ko ang cellphone ko. May 15 missed calls mula kay Alejandro. Isang text message ang pumasok. Cristina, nasaan ka? Let's talk. Sophia is furious but I can fix this. Please don't do anything stupid. Napasmirk ako. Stupid. Tinawagan ko si Atty. Ramon. Ati schedule a press conference tomorrow at the Vergara Group headquarters. 8:00 a.m. sharp. I want every news outlet there. At sabihan niyo ang security, huwag na huwag niyo papapasukin si Alejandro at Sofia sa kanilang mga opisina. I've already signed the suspension order. Copy, Madam President. Anything else? Tumingin ako sa reflection ko sa salamin. Ang dumi sa aking mukha, ang basang uniforme. Lahat ng iyon ay tanda ng aking pinagdaanan. Pero bukas iba na ang makikita nila.
One more thing, I want a complete audit of Sofia Villanueva's projects. Simulan niyo sa pondo na kinuha niya para sa charity niya nung nakaraang taon. I have a feeling some of Angel's medicine funds ended up in her jewelry box. Understood. Ipinatong ko ang aking ulo sa gilid ng kama ni Angel. Napapikit ako sa pagod ngunit may ngiti sa aking mga labi. Ang unang gabi ng aking paghihiganti ay nagsisimula na. At hindi ako titigil hanggat hindi nila nararanasan kung paano mawalan ng hangin gaya ng naranasan ng anak ko kanina. Ang sikat ng araw na tumatama sa dambuhalang salamin ng Vergara Group Headquarters sa Makati ay tila nagbababala ng isang bagyong hindi inaasahan ng lahat. Sa loob ng 3 taon ng gusaling ito ang naging simbolo ng kapangyarihan ni Alejandro at ng karangyaan ni Sofia. Ngunit ngayong umaga ang hangin ay may dalang ibang mensahe. Bumaba ako mula sa isang itim na Mercedes-Benz. Wala na ang basang uniforme ng waitress, wala na ang amoy ng alak at dumi ng kalsada. Suot ko ang isang itim na power suit na lapat sa aking katawan. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mukha ay pintado ng tapang na matagal ko ring ikinuble. Sa bawat hakbang ng aking takong sa marmol na sahig ng lobby, nararamdaman ko ang pagtingin ng mga empleyado. May mga gulat, may mga hindi makapaniwala at may mga yumuyuko bilang paggalang. Good morning, Madam President. Sabay-sabay na bati ng mga security personnel na nakahanay sa entrance. Ito ang mga lalaking dati ay hindi man lang ako tinitingnan kapag naghahatid ako ng baon ni Alejandro noon. Ngayon, ako na ang kanilang tinitingala. Eksaktong 8:00 ng umaga nang makarating ako sa harap ng elevator na eksklusibo para sa chairman. Ngunit bago pa bumukas ang pinto, narinig ko ang pamilyar at matinis na boses mula sa entrance. What do you mean access denied? Do you know who I am? Sigaw ni Sofia. Kasunod niya si Alejandro na mukhang hindi nakatulog, magulo ang suot na kurbata at puno ng galit ang mga mata. Hinarang sila ng 4 na guwardiya. Pasensya na po, Sir Alejandro, Ma'am Sofia. May utos po ang bagong management na i-revoke ang inyong access cards hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Management? Ako ang management? Singhal ni Alejandro habang sinusubukang itulak ang gwardiya. Tabi, I need to speak with Ramon. This is a coup d'etat. Dahan-dahan akong lumingon at humarap sa kanila. Ang katahimikan ay bumalot sa buong lobby habang nagtatama ang aming mga paningin. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Sofia nang makita niya ang pagbabago sa akin. Christina utal ni Alejandro. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Naglakad ako palapit sa kanila. Sapat lang para maamoy nila ang aking mamahaling pabango, ang pabangong paborito ng aking ama. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Atty. Ramon Alejandro? I am not here as your ex-wife. I am here as the person who owns 60% of this building and everything inside it. You're crazy, magnanakaw ka. Sigaw ni Sofia, akmang susugod siya ngunit agad siyang naharangan ng mga bodyguard ko. Hinakit mo lang ang matandang Emilio para makuha ang gusto mo. You're just a gold digger in a cheap suit. Ngumiti ako ng malamig. Cheap suit, Sofia. This suit costs more than your integrity. At tungkol kay Don Emilio, siya ang taong itinuring kong ama nung tinalikuran ako ng sarili kong asawa. Siya ang nakakakita sa dumi na itinatago niyo sa likod ng mga peking ngiti niyo. Tumingin ako kay Alejandro. Alejandro, the board is waiting for me. And you are suspended. Leave your keys and your company phone with the security. Ngayon din, Christina, huwag mong gawin ito. Mapag-uusapan natin ito sa bahay. Pagmamakaawa ni Alejandro ang kanyang boses, ay biglang lumambot isang taktika na dati ay laging gumagana sa akin. Isipin mo si Angel, isipin mo ang pamilya natin. Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko. Madiin kong sabi ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Nasaan ka nung nag-aagaw buhay siya kagabi? Nasaan ka nung kailangan niya ng pambayad sa operasyon?
Tama. Nandun ka sa party, nanonood habang binabuhusan ako ng alak ng kabit mo. Lumingon ako sa mga gwardiya. Escort them out. Kung magmatigas sila, tawagan ng pulis at kasuhan ng trespassing. You will pay for this. Christina, sisiguraduhin kung babalik ka sa putikan. Huling sigaw ni Sofia bago sila puwersahang inilabas ng gusali sa harap ng maraming tao at mga kamera ng media. Ang kahihiyang ibinigay nila sa akin kagabi ay ibinalik ko sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Pag-akyat ko sa boardroom, sinalubong ako ng palakpakan ng mga board members. Ngunit hindi ako narito para sa papuri. Umupo ako sa dulo ng mahabang mesa. Sa upuang dati ay pag-aari ni Don Emilio. Atty. Ramon, simulan na ang meeting. Sabi ko, Madam President, narito na ang initial results ng audit, sabi ni Atty. Ramon, habang inilalatag ang mga dokumento. Gaya ng hinala niyo, may malaking butas sa pondo ng Vergara Foundation. Almost 50 million pesos was diverted to an offshore account under the name of SV International, isang shell company na pag-aari ni Sofia Villanueva. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa nila. At ang medical trust fund ni Angel ang pondong iniwan ni Don Emilio para sa anak ko. Bumagsak ang balikat ni Atty. Ramon. Ito po ang masakit, madam. Ang pondo para sa maintenance at operasyon ni Angel ay itinigil ni Alejandro 6 na buwan na ang nakalilipas. Ginamit niya ang pirma niyo, isang palsipikadong pirma, para sabihing kusang loob niyong tinatanggihan ang tulong ng kumpanya. Napahawak ako sa lamesa. Gusto kong sumabog sa galit. Ginamit niya ang pangalan ko para patayin ang sarili naming anak. Sa loob ng 6 na buwan, nagpakasasa sila sa pera habang ang anak ko ay unti-unting nanghihina dahil sa kakulangan ng tamang gamot. Gusto ko ng warrant of arrest para sa kanila. Sabi ko ang boses ko ay nanginginig sa pot. Hindi lang suspension. I want them behind bars for estafa and falsification of documents. Madam, may isa pa kaming nahanap, dugtong ng isang auditor. Bago pumanaw si Don Emilio, nagpa-autopsy siya ng palihim. May traces ng lason sa kanyang sistema, isang uri ng gamot na dahan-dahang nagpapahina sa puso. Nanigas ako. Sino ang nagbibigay ng gamot niya nun? Ang personal nurse na kinuha ni Sofia Villanueva, madam. Tumingin ako sa labas ng bintana sa malawak na syudad ng Maynila. Ang paghihiganti ko ay hindi na lang pala tungkol sa dangal ko or sa buhay ni Angel. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang matandang nagtiwala sa maling mga tao. Atty. Ramon. Tawag ko sa kanya nang hindi lumilingon. Yes, Madam President. Ihanda niyo ang lahat. Hindi ko lang sila kukunin ang pera nila. Kukunin ko ang kalayaan nila. At siguraduhin niyo na sa kulungan walang aircon at walang mamahaling alak. Gaya ng impyernong pinaranas nila sa akin. Eksaktong sandaling iyon tumunog ang telepono ni Atty. Ramon. Madam, it's the hospital. Gising na po si Angel, hinahanap niya kayo. Sa gitna ng galit at baha ng ebidensya ng kataksilan ng balitang iyon, ang nagpanumbalik ng liwanag sa aking mga mata. Tapusin ang meeting. Pupunta ako sa anak ko. Ngunit bago ako makalabas, isang mensahe ang pumasok sa personal kong phone mula sa isang unknown number. Don't be too happy, Christina. You think you've won. I have something that will destroy you more than any audit. Meet me at the old warehouse tonight or say goodbye to your precious Angel's safety. Ang aking kaba ay bumalik. Ang laban na akala ko ay tapos na, ay tila papasok pa lang sa pinakamadilim na bahagi nito. Mabilis ang takbo ng sasakyan patungo sa ospital, ngunit mas mabilis ang kabog ng dibdib ko. Sa isang kamay hawak ko ang cellphone na naglalaman ng banta. Sa kabilang kamay ang krus na nakasabit sa aking leeg na mahigpit kong tinitiris. Diyos ko, huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat, huwag lang ang buhay ni Angel. Nang makarating ako sa ICU, bumungad sa akin ang isang tanawing nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ko. Si Angel, ang aking munting anghel, ay gising na. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas tuyot ang mga labi, ngunit may sulyap ng pagkilala nang makita ako.
Nay, nanay. Ang mahinang tawag niya. Parang isang himig ng musika ang kanyang boses na nagpatulo sa aking mga luha. Nandito ang nanay anak. Nandito na ako. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang munting kamay. Sa sandaling iyon nakalimutan ko ang kumpanya, ang pera at ang galit. Ang tanging mahalaga ay ang init ng balat ng aking anak. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Alejandro. Wala na siyang kasama, mukhang pagod at tila bapasan ng daigdig. Sa likod niya ay ang mga gwardiya na pilit siyang pinipigilan. Christina, please, hayaan mo lang akong makita ang anak ko. Ang boses niya ay basag. Lumuhod siya sa gilid ng kama ni Angel, hindi alintana ang mga mata ng mga nurse. Angel, baby. Si tatay ito. Tumingin si Angel kay Alejandro. Tay, bakit po kayo umiiyak? Ang inosenteng tanong ng anak ko ay parang isang sampal sa mukha ni Alejandro. Napahagulgol siya. Nakita ko ang isang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang Kwan-kak Nyantinhua. Kwan-kak Nyantin na sinasabi ni Atty. Ramon. Marahil sa kabila ng pagiging gahaman, mahal pa rin niya ang kanyang dugo at laman. Ngunit hindi ako pwedeng maging marupok. Hindi ngayon. Alejandro, lumabas tayo. Huwag dito, madiin kong sabi. Sa labas ng ICU sa tahimik na hallway, hinarap ko siya. Isang beses lang, Alejandro. Isang beses mo lang ang makikita si Angel. Pagkatapos nito, hinding-hindi mo na siya malalapitan. I've already filed for a protection order. Christina, I'm sorry. I was blinded by Sofia. I was blinded by the money. Sabi niya habang sinusubukang hawakan ang kamay ko. Agad kong binawi ang kamay ko. Look, hindi sapat ang sorry para sa 6 na buwang ninakaw niyo sa buhay ng anak mo. Alam mo ba na muntik na siyang mamatay dahil pinutol niyo ang pondo? You signed her death warrant, Alejandro. Hindi ko alam. Si Sofia ang nag-ayos ng mga papers. Pagtatanggol niya sa sarili. And that makes you a coward, Alejandro. Isang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng isang mamamatay tao. Ipinakita ko sa kanya ang text message na natanggap ko. Is this you? Is this your way of getting back at me? Nanlaki ang mga mata ni Alejandro nang mabasa ang banta. No. Hinding-hindi ko gagawin ito kay Angel. Christina, listen to me. Si Sofia, she's desperate. Her father's business is collapsing because of your audit. She's capable of anything. Eksaktong sandaling yon, lumapit ang isang nurse sa amin. May dalang isang maliit na box na nakabalot sa makulay na papel. Mrs. Alonzo, may nag-iwan po nito sa counter para kay Angel. Isang gift daw po mula sa isang tita. Nanginig ang kamay ko habang binubuksan ang box. Sa loob ay isang manikang kamukha ni Angel, ngunit ang dibdib nito ay sadyang binutas at nilagyan ng pulang tinta na tila dugo. May kalakip itong note, an eye for an eye, a heart for a heart. Binitawan ko ang box. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang babala ng kamatayan. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang mapanganib na lamig. Christina, tumawag tayo ng pulis. Sabi ni Alejandro, ang boses niya ay puno ng kaba. No, sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha ng buong tapang. Pulis, that will take time. Sofia wants a fight. Ibibigay ko sa kanya ang gyera na hinahanap niya. Tumingin ako kay Alejandro ng diretso sa mata. Kung gusto mong bumawi, Alejandro, patunayan mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang lumang warehouse na sinasabi niya. Ngayon din. Christina, it's a trap. Mapapahamak ka. I don't care. Sigaw ko, ang boses ko ay umaling-aungaw sa hallway. I'm not that weak girl you married 10 years ago. I am Christina Alonzo. At walang sino mang pwedeng humipo sa anak ko at mabuhay pa para ikwento ito. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan si Atty. Ramon. At ihanda ang mga private security. I want the warehouse in Tondo surrounded in 30 minutes. At sabihan mo ang media. I want a live coverage of Sofia Villanueva's downfall.
If she wants to play dirty, I'll make sure the whole country watches her get buried in her own filth. Tumalikod ako kay Alejandro at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng aking utang na loob kay Don Emilio at ang pagmamahal ko para kay Angel. Ngunit bago ako makarating sa elevator, narinig ko ang boses ni Doña Elvira mula sa likuran. Nakatayo siya doon, hindi nasuot ang kanyang mamahaling alahas, mukhang matandang talunang nagmamakaawa. Christina, please, huwag mong ipakulong si Alejandro. Ako na lang ang parusahan mo. Pagmamakaawa ng matanda habang pilit na humahawak sa aking binti. Ang hiya na dati ay iniingatan niya ay tuluyan ng naglaho. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Tumayo ka riyan, Elvira. Ang mga luhang yan itago mo yan para sa korte. Dahil ang hustisyang hinihingi ko ay hindi para sa akin, kundi para sa batang pinabayaan niyong mamatay. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang button. Habang sumasara ang pinto, ang huling nakita ko ay ang mukha ni Alejandro na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang gabi ay madilim, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, at ang daan patungo sa warehouse ay tila isang paglalakbay patungo sa impyerno. Ngunit sa bawat kidlat na tumatama sa langit, nakikita ko ang aking refleksyon sa salamin, isang ina na handang maging halimaw para protektahan ang kanyang anghel. Hindi ko lang alam na sa warehouse na yon, may isang katotohanan pang mas masakit kaysa sa anumang banta ni Sofia. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng lumang warehouse dito sa Tondo ay tila ba tunog ng paparating na hatol. Amoy ng kalawang na panis na hangin at alat ng dagat ang sumalubong sa akin pagbaba ko ng sasakyan. Madilim ang paligid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng kuryente na tila anumang oras ay bibigay na. Madam President, sigurado po ba kayo mapanganib sa loob? Bulong ng head ng security ko. Stay back. Huwag kayong papasok hanggat hindi ko sinasabi. I need her to feel that I'm alone. I need her to feel confident. Sagot ko. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na recording device sa loob ng aking bulsa. Pagpasok ko sa loob, ang inggit ng malaking pintong bakal ay gumaralgal sa katahimikan. Sa gitna ng malawak at bakanting espasyo nakatayo si Sofia Villanueva. Wala na ang kislap ng kanyang mga alahas. Gulo-gulo ang kanyang buhok basa ng ulan, ang kanyang mamahaling damit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. You actually came, Christina. Akala ko ba matalino ka na? Bungad niya sabay tawa ng mapait. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Nasaan ang gusto mo? Sofia, quit the games. Bakit kailangan mo pang idamay ang anak ko sa mga banta mo? Direkta kong tanong. Hindi ako gumalaw mula sa kinatatayuan ko. Naglakad siya paikot sa akin, tila isang hayop na naghahanap ng pagkakataong sumunggab. Dahil kinuha mo ang lahat sa akin, my reputation, my family's business, my future. Everything was perfect until you crawled back from whatever hole you were hiding in. Perfect ang tawag mo ba sa pagnanakaw at panloloko ay perfect? Sabi ko nang may halong pait. Sofia, itinakda mo ang sarili mong bagsak noong hinayaan mong mamatay si Don Emilio at pinabayaan mo ang anak ko. Don Emilio. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin ng may halong pangungutya. You think I'm the monster here. You think I'm the only one who wanted that old man gone. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Si Alejandro. Hingal na hingal siya, basang-basa rin ng ulan. Sofia, stop this, tama na, it's over. Over no, Alejandro. It's just beginning. Sabi ni Sofia sabay labas ng isang folder mula sa kanyang bag. Inihagis niya ito sa paanan ni Alejandro. Tell her, Alejandro. Tell your precious ex-wife who really ordered the nurse to switch the medications of Don Emilio. Tell her who was so impatient to get the inheritance because she was drowning in gambling debts. Nanigas ako sa kinatatayuan ko.
Tumingin ako kay Alejandro. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nangangatog. What is she talking about, Alejandro? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na sa takot sa katotohanang paparating. Christina, no, it's not what you think, utal ni Alejandro. It wasn't Alejandro, Christina. Pagpapatuloy ni Sofia, ang kanyang ngiti ay tila isang demonyo. It was his beloved mother, si Doña Elvira. Ang babaeng laging humahawak ng rosaryo habang dahan-dahang pinapatay ang sarili niyang biyenan. Alejandro found out months ago, and what did he do? He covered it up. Ginamit niya ang pera ng kumpanya para bayaran ng nurse na manahimik at itago ang ebidensya. Ang mundong kinatatayuan ko ay tila gumunita. Ang lason sa katawan ni Don Emilio, ang pagkawala ng medical fund ni Angel. Lahat ng iyon ay hindi lang pala dahil sa kasakiman ni Sofia at Alejandro. Ito ay isang madilim na sikreto ng pamilyang minahal ko at pinaglingkuran ko. Alejandro, totoo ba ito? Tanong ko habang unti-unting umaagos ang luha sa aking mga mata. You knew, alam mong pinapatay ng nanay mo ang taong nagbigay sa atin ng lahat at nanahimik ka. Christina, I had to protect her. She's my mother. Sigaw ni Alejandro, ang boses niya ay puno ng pagkakasala. And yes, Sofia used that secret to blackmail me. I had to follow her every whim, including the transfer of funds, para lang hindi niya isumbong si nanay. Napatawa ako ng mapait sa gitna ng aking paghikbi. Isang pamilyang puno na ng mga banal na aso. Isang pamilyang handang pumatay at magnakaw para sa hiya at dangal na matagal na nilang wala. You're all monsters, sabi ko habang dahan-dahang inilalabas ang recording device mula sa bulsa ko. And you know what's the best part? I recorded everything. Nagbago ang expression ni Sofia. Mula sa pagiging mapang-api, naging purong takot ang makikita sa kanya. Give me that device, Christina. I'll kill you. Akmang susugod si Sofia nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa warehouse. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga pulis ay nagsimulang mag-reflect sa mga bintana. Ang mga security team ko kasama si Attorney Ramon at ang mga otoridad ay pumasok na sa loob. Drop it, Sofia, sigaw ng isang pulis. Nabitawan ni Sofia ang kanyang bag. Napaluhod si Alejandro sa tabi niya, umiiyak na parang isang bata. Sa sandaling iyon ang dalawang taong nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon ay mukhang mga basang sisiw na wala nang mapupuntahan. Lumapit sa akin si Attorney Ramon. Madam President, we have enough evidence now, not just for estafa but for the murder of Don Emilio. Tiningnan ko si Alejandro sa huling pagkakataon. You chose your mother's sins over your daughter's life, Alejandro. Hinding-hindi kita mapapatawad. Lumakad ako palabas ng warehouse, hindi tinitingnan ng kanilang mga pag-aresto. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, tila nililinis ang bawat dumi ng gabing ito. Sumakay ako sa sasakyan at sumandal sa upuan. Pagod na pagod ako, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang twist banlay na ito ay hindi lang nagpabagsak sa aking mga kaaway, kundi tuluyan na ring pumutol sa huling tali na nag-uugnay sa akin sa pamilya Vergara. Attorney Ramon, tawag ko habang nakapikit. Yes, madam. Yes, I want Doña Elvira arrested tonight. Huwag niyo siyang hayaang makapasok sa simbahan bukas. I want her to realize that God doesn't listen to murderers. Masusunod po. Habang pabalik kami sa ospital para balikan si Angel, alam ko na bukas gigising ang bansa sa isang malaking balita. Ngunit para sa akin, ang tanging balitang mahalaga ay ang ligtas na bukas para sa anak ko. Ang bawat hakbang ko sa loob ng cathedral ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Amoy ng insenso at lumang kahoy ang bumalot sa aking pandinig, ngunit ang kapayapaang hatid ng simbahan ay hindi umabot sa nagngangalit kong puso. Sa bandang unahan malapit sa altar, nakita ko siya.
Si Doña Elvira, nakaluhod na kapikit at mahigpit na hawak ang kanyang gintong rosaryo. Kung titingnan mula sa malayo, aakalain mong siya ay isang santo, isang matandang byuda na nag-aalay ng kanyang buhay sa panalangin. Ngunit alam ko na ang bawat bulong niya ay hindi panalangin kundi isang desperadong pakiusap na huwag lumabas ang katotohanan. Hindi ako tumigil hanggang sa makarating ako sa kanyang likuran. Makinig ka sa bawat butil ng rosaryo mo, Elvira. Simula ko ang boses ko ay malamig at dahan-dahan. Dahil bawat isa sa kanila ay katumbas ng bawat patak ng lason na ibinigay mo kay Don Emilio. Napamulat siya. Agad siyang lumingon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat na agad napalitan ng mapait na puot. Christina, anong kalapastanganan ito? Nasa loob tayo ng bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Napatawa ako ng mapait, isang tunog na tila bumasag sa kabanalan ng lugar. Naglakas loob kang tumapak dito matapos mong pumatay ng tao, matapos mong hayaang mamatay ang sarili mong apo dahil sa kasakiman. Tumayo siya, pinapagpag ang kanyang mamahaling bestida. Wala kang ebidensya. Puro kagawa-gawang kwento dahil lang sa galit mo sa amin. Alejandro is the head of this family at hinding-hindi kanya papayagan. Si Alejandro ay nasa presinto na, Elvira. Putol ko sa kanya, nanigas siya. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Inamin na niya ang lahat. Inamin ni Sofia ang lahat. Ang pagtakip sa krimen mo, ang paggamit sa pera ng kumpanya para sa pananahimik ng nurse. Lahat yan nakarecord na, sabi ko habang inilalabas ang aking cellphone. At pinatugtog ang boses ni Alejandro mula sa warehouse. Christina, I had to protect her. She's my mother. Ginamit niya ang pera ng kumpanya para bayaran ng nurse na manahimik. Ang boses ng kanyang sariling anak na umaalingaw-ngaw sa simbahan ay naging huling pako sa kanyang kabaong. Ang mukha ni Elvira na dati ay puno ng hiya at dangal ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik hindi sa pagsisisi kundi sa takot na malaman ng lahat ang kanyang tunay na anyo. You brat, pinatalikod mo ang anak ko sa akin. Sigaw niya akmang sasampalin ako. Ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang kamay. Ang higpit ng hawak ko ay sapat na para maramdaman niya ang bawat taon ng pang-aapi na tiniis ko sa kanya. Huwag mo na akong susubukang hawakan muli. Ang kamay na ito, ang kamay na pumatay sa taong nagmahal sa akin ng tunay ay hindi na makakatikim ng respeto mula sa kahit kanino. Sa likuran ko pumasok si Attorney Ramon kasama ang 3 pulis. Ang mga tao sa loob ng simbahan ay nagsimulang magbulungan. Ang hiya na kinakatakutan ni Elvira ay nangyayari na sa harap ng altar. Doña Elvira Vergara, you are under arrest for the murder of Don Emilio Vergara and obstruction of justice. Sabi ng opisyal. No, bitawan niyo ako. Do you know who I am? Giyagis siya ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay naging desperadong tili habang kinakaladkad siya palabas ng simbahan. Ang kanyang gintong rosaryo ay nahulog at nagkalas-kalas. Sa marmol na sahig tila ba ang langit na mismo ang nagtatakwil sa kanya. Humarap ako kay Attorney Ramon. Siguraduhin niyo na walang piyansa. I want the public to see everything. I want the Vergara name to be synonymous with justice, not corruption. Masusunod po, Madam President. Tugon ni Ramon. Pero kumusta po ang balita sa opisina? Huminga ako nang malalim. It's time to clean the house. Pagdating ko sa Vergara Group Headquarters, hindi na ako ang waitress na pinalayas. Ako na ang bagong bukang liwayway. Sa harap ng lahat ng mga empleyado sa lobby, tumayo ako ng may taas noong dangal. Mula sa araw na ito, simula ko ang boses ko ay malakas at malinaw. Ang kumpanyang ito ay hindi na magiging kasangkapan para sa pansariling interes ng iilan. We will rebuild. We will return the honor that Don Emilio envisioned. At para sa mga kasabwat ni na Alejandro at Sofia, may oras pa kayong magbitiw bago kayo maabutan ng aming investigasyon.
Pumasok ako sa opisina ni Alejandro. Kinuha ko ang kanyang nameplate at itinapon sa basurahan. Umupo ako sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang kaya kong protektahan ang mga mahal ko. Tumunog ang phone ko. Video call mula sa ospital. Nay, look, I can eat apple now. Masayang bati ni Angel. Ang kanyang pisngi ay nagsisimula ng magkaroon ng kulay. Napangiti ako ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Good job, my angel. Malapit na tayong umuwi. May bago na tayong bahay at hinding-hindi na tayo matatakot muli. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam kong may isang bagay pa akong kailangang gawin. Binuksan ko ang huling drawer ng desk ni Alejandro at nahanap ang isang lumang dokumento, isang papel na hindi alam ni Alejandro na hawak ni Don Emilio. Isang DNA test. Nanlaki ang mga mata ko sa nabasa ko. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. Ang katotohanang nakasulat sa papel na iyon ay magpapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking nakaraan at sa pamilyang Alonzo. Atty. Ramon, kailangan nating mag-usap. Sabi ko, ang boses ko ay muling nanginginig. Hindi lang pala si Don Emilio ang biktima rito. Ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Hawak ko ang pirasong papel na yon habang ang buong mundo ko ay tila umiikot. Ang mga letra at numero sa DNA report ay malinaw, ngunit ang utak ko ay tumatangging tanggapin ang katotohanan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri, ang bawat hininga ko ay naging mabigat. Tila may nakadagang dambuhalang bato sa aking dibdib. Madam President, are you okay? Ang boses ni Atty. Ramon ay tila galing sa malayo. Hindi ako nakapagsalita. Ipinakita ko sa kanya ang dokumento. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkalito patungo sa matinding gulat. Diyos ko po, bulong ni Atty. Ramon. Kaya pala ganoon na lamang ang protection at pagmamahal na ibinigay sa iyo ni Don Emilio. Ang report ay simple lang, ngunit mapanira. Si Alejandro Vergara ay walang biological na connection kay Don Emilio Vergara. Siya ay hindi tunay na anak. At ang mas nakakayanig sa lahat, ang aking DNA profile na nakalakip din sa folder ay nagpapatunay na ako ang tunay na dugo at laman ng matanda. Hindi ako isang Alonzo. Ang boses ko ay nanginig, halos hindi ko na makilala. Ang buong buhay ko ang pagbagsak ng pamilya Alonzo. Lahat ba yun ay bahagi ng isang mas malaking plano? Madam, ayon sa mga lihim na tala ni Don Emilio. Paliwanag ni Atty. Ramon. Habang mabilis na binubuklat ang iba pang papeles sa drawer, nalaman niya ang kataksilan ni Doña Elvira 30 taon na ang nakalilipas. Ngunit para sa hiya at reputation ng kumpanya niya na nahimik siya, nang malaman niyang ang tunay niyang anak, ikaw ay ipinagpalit sa isang sanggol na Alonzo noong gabi ng inyong kapanganakan. Ginawa niya ang lahat para mapalapit sa iyo. Napahawak ako sa aking ulo. Ang sakit, ang pait, ang lahat ng hirap na dinanas ko, ang pagiging waitress ko, ang pagmamalupit ni Elvira. Lahat ng iyon ay nangyari dahil ako ang tunay na tagapagmana na pilit nilang itinago sa dilim. At si Alejandro, ang lalaking tiningala ko at minahal, isa lamang siyang peking prinsipe na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. I need to see him, sabi ko nang may halong determinasyon at poot. I need to see the man who stole my life. Pagdating ko sa kulungan, ang amoy ng luma at bakal ay sumalubong sa akin. Iba ang aura ng lugar na ito sa marangyang opisina na iniwan ko. Nakita ko si Alejandro sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang korbata, gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagod. Christina, nandito ka. Please kausapin mo si Ramon. Sabihin mo sa kanya na i-drop ang mga charges. Gagawin ko ang lahat, hindi ko napapayagan si Sofia na lumapit sa atin. Sigaw niya habang pilit na inaabot ang kamay ko sa pagitan ng mga rehas. Hindi ako gumalaw. Tiningnan ko siya ng may halong awa at panidiri.
Look at you, Alejandro. Ang akala ko isa kang makapangyarihang Vergara. Pero ano ka ngayon? Christina, please, pamilya tayo. Pagmamakaawa niya. Pamilya. Ngumiti ako ng mapait at inilabas ang DNA report. Idinikit ko ito sa salamin na naghihiwalay sa amin. Basahin mo ito, Alejandro. Basahin mo ang katotohanang itinago ng nanay mo sa loob ng 30 taon. Habang binabasa niya ang bawat salita, nakita ko ang unti-unting paglaho ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng malakas. Nabitawan niya ang bakal na rehas at napaupo sa sahig ng selda. Hindi totoo ito. Si nanay, hindi niya magagawa ito sa akin. Bulong niya tila nawawala sa sarili. Ginawa niya, Alejandro. Pinatay niya ang tunay mong ama para lang makuha ang yaman na kailanman ay hindi naging sa inyo. At ikaw hinayaan mong mamatay ang sarili mong anak dahil sa takot mo na mawala ang posisyong hindi naman para sa iyo. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng hatol. You are not a Vergara, Alejandro. You are nothing but a thief of a life that was meant for me. Christina, patawad. Hindi ko alam. Hikbi niya ang kanyang mukha ay nakasubsob na sa kanyang mga palad. Ang patawad ay para sa mga taong nagkamali, Alejandro. Ang ginawa niyo ay krimen. At ngayong alam ko na ang totoo, sisiguraduhin ko na wala nang matitira sa inyo. Ang pangalang Vergara akin yun, ang kumpanya akin yun, at ang anak ko hinding-hindi mo na muling tatawagin sa'yo. Tumayo ako at tumalikod, hindi pinapansin ang kanyang mga hagulgol na umaalingaw-ngaw sa loob ng presinto. Naramdaman ko ang isang uri ng kagaanan na hinaluan ng matinding lungkot. Ang pamilya Alonzo na nagpalaki sa akin, sila rin ba ay biktima? Or sila ay bahagi ng sabwatan? Paglabas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Tinawagan ko si Attorney Ramon. Hatay, I want a full investigation on the Alonzo family's bankruptcy. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos na sirain sila. If my biological father, Don Emilio, was the one who did it to save me, or if it was Elvira to destroy me. I need the truth. Madam, may isang tao po na gustong kumausap sa inyo. Isang matandang babae na dating head nurse sa ospital kung saan kayo ipinanganak. Nasa probinsya siya ngayon at handa na raw siyang magsalita, ulat ni Ramon. Puntahan natin siya ngayon din. Habang bumibiyahe kami sa madilim na kalsada patungo sa probinsya, tiningnan ko ang litrato ni Angel sa aking phone. Ang munting mukha niya ang tanging katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Panginoon, gabayan niyo po ako. Nakala ko tapos na ang laban nang maipakulong ko sila. Pero tila ba ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na paglalakbay ko sa aking pagkatao. Isang putok ng gulong ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang aming sasakyan ay gumaralgal at halos sumalpok sa isang puno. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang motorsiklong huminto sa tapat namin. Ang rider ay may hawak na baril. Hindi pa nga tapos ang laban. May mga tao pa ring gustong ibaon ang katotohanan kasama ang aking bangkay. Nanigas ang buong katawan ko habang nakatingin sa dulo ng baril na nakatutok sa amin. Ang liwanag ng headlight ng motorsiklo ay tila mata ng isang halimaw na handa kaming lamunin sa gitna ng madilim na kalsada sa probinsya. Rinig na rinig ko ang sarili kong paghinga, mabilis, mababaw at puno ng takot. Madam, dapa. Sigaw ni Attorney Ramon sabay tulak sa akin sa ilalim ng dashboard. Isang matalim na tunog ng pagputok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ko ang pagbasag ng salamin ng bintana, ang mga bubog ay tumalsik sa aking balat. Ngunit bago pa makaputok muli ang siren, mabilis na rumesponde ang security car na sumusunod sa amin. Ang mga tauhan ni Attorney Ramon ay hindi nagatubili. Nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa mabilis na humarurot palayo ang motorsiklo, sugatan at talunan. Are you hurt, Madam President? Tanong ni Attorney Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa kaba. I'm fine. Bulong ko habang dahan-dahang bumabangon.
Nanginginig ang aking mga kamay at ang puti kong blusa ay may bahid na ng dugo mula sa maliliit na sugat ng bubog. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang matinding alab ng galit ang namuo sa akin. They're desperate, Ate Ramon. Mas lalo lang nilang pinatutunayan na ang katotohanang hinahanap natin ang siyang tatapos sa kanila. Ipinagpatuloy namin ang biyahe gamit ang sasakyan ng security. Pagkalipas ng isang oras, narating namin ang isang maliit na dampa sa dulo ng isang masukal na daan. Doon nakatira si Nanay Ising, ang matandang head nurse na naging saksi sa gabi ng aking kapanganakan. Pagpasok namin, amoy ng langis ng niyog at lumang gamot ang sumalubong sa amin. Nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagsisisi. Alam ko kung bakit kayo naririto, simula ni Nanay Ising ang boses niya. Ay mahina at tila galing sa ilalim ng lupa. 30 taon kong dinala ang bigat na ito. 30 taon akong hindi nakatulog ng maayos dahil sa kasalanang ginawa ko kapalit ng pera. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan. Nanay Ising, pakiusap. Sabihin niyo ang totoo. Sino ang nag-utos sa inyo? Humawak siya ng mahigpit sa aking kamay. Si Elvira Vergara. Noong gabing iyon nanganak ang asawa ni Don Emilio ng isang malusog na sanggol na babae, ikaw yun, Cristina. Ngunit sa kabilang kwarto, ang asawa ng pamilya Alonzo ay nanganak din, pero pumanaw ang kanilang sanggol. Tumigil siya para huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay napununo ng luha. Binayaran ako ni Elvira para ipagpalit ang mga bata. Ibinigay kita sa mga Alonzo para lumaki kang mahirap at malayo sa yaman ng mga Vergara. At kinuha niya ang isang batang lalaki mula sa ampunan, si Alejandro, para maging tagapagmana ni Don Emilio. Alam ni Elvira na kapag babae ang naging anak ni Don Emilio, mas madali niyang mamanipula ang mana. Diyos ko po, napahikbi ako. Ang pamilya Alonzo, ang mga taong tinawag kong nanay at tatay, alam ba nila na hindi ako sa kanila? Noong una, hindi. Pero nang malaman nila ang totoo, makalipas ang ilang taon, pinagbantaan sila ni Elvira na papatayin ng buong pamilya nila kung magsasalita sila. Kaya kahit anong hirap, minahal ka nila bilang tunay nilang anak, Cristina. Ang pagbagsak ng negosyo nila, paka na rin yun ni Elvira para mas lalo kang malubog sa hirap at hindi mo kailanman maisip na isa kang Vergara. Napahagulgol ako sa sahig. Ang lahat ng hirap, ang pagiging waitress, ang pagtitiis sa gutom. Lahat ng iyon ay isang masalimuot na laro ng isang demonyong nagngangalang Elvira. May ebidensya po ba kayon? Tanong ni Atty. Ramon. Naritong inabot ni Nanay Ising ang isang lumang logbook at isang sulat na may pirma ni Elvira na naglalaman ng kasunduan ng kanilang bayaran. Ito ang magpapalaya sa akin sa impyernong ito. Gamitin niyo ito para makuha ang katarungan. Ngunit bago pa kami makalabas ng dampa, tumunog ang phone ko. Isang tawag mula sa ospital. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Hello, Nurse Mary. Madam President, si Angel po. May mga lalaking nagpanggap na maintenance staff at pilit na kinukuha ang bata sa ICU. Naharang po sila ng security pero nagkakagulo po rito. No, huwag niyo silang hahayaang makuha ang anak ko. Sigaw ko. Tumingin ako kay Atty. Ramon. Ang aking mga mata ay puno ng determination na pumatay kung kinakailangan. Si Sofia. O baka ang mga tauhan ni Elvira mula sa loob ng kulungan. They are going for my weakness. Atty. Ramon called the SWAT team. I want the hospital on total lockdown. At tawagan niyo ang lahat ng media outlets. I want the whole Philippines to see the faces of these kidnappers. Habang bumibiyahe kami pabalik ng Maynila ng may bilis na higit sa limitasyon, naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ang huling piraso ng aking pagkatao na marupok ay tuluyan ng naglaho. Elvira, Alejandro, Sofia, binigyan niyo ako ng buhay na puno ng nuwa, dusa. Pinagpalit niyo ako ninakawan ng pamilya at ngayon ay tinatangka niyong kunin ang tanging dahilan ng aking paghinga. Humarap ako sa salamin ng sasakyan.
Hindi na ako si Christina na waitress. Hindi na rin ako ang Christina na emosyonal. Ako na ang bagong mukha ng katarungang hindi marunong magpatawad. Attorney Ramon, ihanda ang press conference sa tapat mismo ng ospital. I will not just show the documents. I will burn their names in public. Mabilis ang bawat pintig ng puso ko kasing bilis ng sirena ng mga pulis na umaalingaw-ngaw sa paligid habang papalapit ang aming sasakyan sa ospital. Sa labas ng gabi ay tila nababalot ng tension. Nakikita ko na ang mga asul at pulang ilaw na nagre-reflect sa mga dambuhalang salamin ng gusali. Madam President, ang SWAT team ay nasa loob na. The ICU wing is completely sealed, ulat ni Attorney Ramon habang hindi binibitiwan ang kanyang radyo. Hindi ako nakasagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang boses ni Angel sa isip ko, ang kanyang tawa, ang kanyang mahinang tawag ng Nay. Kung may mangyaring masama sa kanya, isusumpa ko ang buong mundong ito. Pagkababa ko ng sasakyan, hindi ko na hinintay ang aking mga bodyguard. Tumakbo ako patungo sa entrance. Sinalubong ako ng amoy ng antiseptic at ng nakabibinging katahimikan ng isang naka-lockdown na pasilidad. Sa dulo ng hallway patungo sa ICU, nakita ko ang kumpol ng mga pulis na nakatutok ang mga baril sa isang kwarto. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang patatanggalin ko ang oxygen tank ng batang ito. Ang boses na iyon, isang boses na puno ng baliw na galit at desperasyon. Si Sofia Villanueva. Sofia, bitawan mo ang anak ko. Sigaw ko habang pilit na kumakawala sa mga pulis na pumipigil sa akin. Wala siyang kasalanan sa iyo. Dahan-dahan akong lumapit sa salamin na pader ng ICU. Doon nakita ko ang isang tanawing habambuhay na uukit sa puso ko. Si Sofia, gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula sa puyat at galit. Hawak niya ang main valve ng life support ni Angel. Ang aking anak ay natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang huling hininga ay nasa kamay ng isang babaeng nawalan na ng katinuan. Wala siyang kasalanan. Tumawa si Sofia, isang nakatutuwang tunog na walang bahid ng saya. Ang kasalanan niya ay naging anak kanya, Christina. Dahil sa iyo, wala na akong buhay. Wala na ang pamilya ko. Ang yaman ko. Ang dignidad ko. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong mararamdaman mo rin kung paano mawalan ng pinakamahalagang bagay sa mundo. Oy, Sofia, please, look at me. Pilit kong pinapakalma ang aking boses kahit na ang buong katawan ko ay nangangatog. Look at me. I was a waitress. I was nothing. Pinagdaanan ko ang hirap na sinasabi mo. Pero hindi ko kailanman naisip na pumatay ng bata para lang makaganti. Because you're weak. Sigaw niya, ang kanyang kamay ay humigpit sa valve. You're lucky inakit mo si Don Emilio, nakuha mo ang loob ng lahat. Pero ako, I worked hard for Alejandro. I protected the Vergara name. At sa huli isang basurang tulad mo lang pala ang tunay na tagapagmana. Naramdaman ko ang paglapit ni Attorney Ramon sa likuran ko. May hawak na tablet. Ipinakita niya sa akin ang live news feed. Ang buong bansa ay nanonood na. Ang bawat salita ni Sofia ay naririnig ng libu-libong tao. Sofia, hindi pa huli ang lahat. Sabi ko, ang aking boses ay nagiging matatag. Bitawan mo si Angel at titiyakin ko na makakakuha ka ng maayos na abogado. Pero kung itutuloy mo yan, hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa kwartong iyan. Wala na akong pakialam. Bulyaw ni Sofia. Akmang pipihitin na niya ang valve nang biglang tumunog ang intercom sa loob ng ICU. Sofia, stop this. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa speakers. Si Alejandro. Pinatawagan siya ni Attorney Ramon mula sa presinto para sa isang patch-through. Alejandro. Tanong ni Sofia, biglang lumambot ang kanyang expression. Sofia, it's over. Alam na ng lahat ang ginawa ni nanay. Alam na ng lahat ang pagnanakaw natin. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Kung talagang minahal mo ako, huwag mong sasaktan si Angel. She's the only good thing that ever came out of my life, even if I was too blind to see it.
Napatigil si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Pero Alejandro, paano ang pangarap natin? Wala nang tayo, Sofia. Ang tanging natitira sa atin ay ang katarungan. Sa sandaling iyon ng pagkalito ni Sofia, mabilis na kumilos ang SWAT team mula sa kabilang pinto ng ICU. Isang flashbang ang sumabog, isang nakabubulag na liwanag at nakatutulig na tunog. Sa isang iglap na patumba si Sofia sa sahig at mabilis siyang nadaganan ng mga otoridad. Angel, anak. Patakbo akong pumasok sa loob. Nilapitan ko ang aking anak, sinuri ang bawat aparato ang kanyang paghinga. Salamat sa Panginoon, hindi siya nagising. Hindi niya nakita ang demonyong muntik nang kumuha sa kanyang buhay. Nang ilabas si Sofia mula sa ICU, nakaposas at umiiyak tumigil ang mga pulis sa harap ko. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng dati ay kinatatakutan ko, ang babaeng dumanak ng alak sa aking ulo. Ngayon wala na siyang pinagkaiba sa isang basahang itinapon sa kalsada. "Diyan ka nababagay, Sofia," malamig kong sabi. Sa madilim na selda kung saan wala kang ibang makakausap, kundi ang sarili mong konsensya. Hinarap ko ang mga kamera ng media na nasa labas na ng ICU wing. Hindi ako nagtago. Hindi ko itinago ang mga sugat sa aking mukha o ang pagod sa aking mga mata. Sa lahat ng nanonood, simula ko ang boses ko ay umaling-awngaw sa buong ospital at sa bawat tahanan sa Pilipinas. Ang pangalang Vergara ay matagal nang naging simbolo ng pagnanakaw at kasamaan sa ilalim ni na Alejandro at Elvira. Ngunit ngayong gabi ang katotohanan ay lumabas na. I am Cristina Alonso Vergara, the true daughter of Don Emilio. At ipinapangako ko, sisiguraduhin kong ang bawat sentavo na ninakaw sa kumpanyang ito ay babalik sa mga taong dapat paglingkuran nito. Tumingin ako kay Attorney Ramon at tumango. Ito na ang oras. I am officially filing for the complete seizure of all assets of Elvira and Alejandro Vergara. At ang lahat ng ebidensya ng pagpatay kay Don Emilio ay isusumitin na sa korte bukas. Pagod na pagod akong bumalik sa tabi ni Angel. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ipinikit ang aking mga mata. Sa wakas ang bagyo ay lumipas na. Pero habang nararamdaman ko ang kapayapaan, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Si Alejandro, sinabi niya sa intercom na si Angel ang tanging good thing sa buhay niya. Posible nga bang sa kabila ng lahat ng dumi, may natitira pang puso sa taong sumira sa akin? Isang nurse ang lumapit sa akin. May dalang isang lumang sulat na nahanap daw sa gamit ni Don Emilio na dinala mula sa mansyon. "Madam, may nakasulat po rito na para kay Cristina, buksan sa gabi ng iyong tagumpay." Binuksan ko ang sulat. At doon nahanap ko ang huling piraso ng puzzle. Isang katotohanang hindi tungkol sa yaman, kundi tungkol sa aking tunay na ina, ang babaeng inakala kong pumanaw na 30 taon na ang nakalilipas. Cristina, anak, buhay ang iyong ina. At siya ay nasa piling lang ng mga taong hindi mo inaasahan. Nanigas ako. Ang laban sa katarungan ay tapos na, ngunit ang laban para sa aking tunay na pamilya ay tila papasok pa lang sa isang bagong kabanata. Hawak ko ang huling sulat ni Don Emilio habang ang mga luha ko ay pumapatak sa papel. Buhay ang iyong ina. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa sugat ng aking pagkatao. Sa loob ng 30 taon akala ko ay wala na akong uuwian, ngunit sa gitna ng tagumpay kong ito, may isa pa palang pinto na kailangang buksan. "Madam President, handa na po ang sasakyan," bulong ni Attorney Ramon. Pero bago tayo pumunta sa kinaroroonan niya, may huling hiling si Alejandro. Gusto niyang makipag-usap sa inyo bago siya ilipat sa bilibid. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Angel na mahimbing na natutulog ligtas na sa ilalim ng bantay ng mga pinakamahusay na security. "Sige, tapusin na natin ito." Sa loob ng detention cell, sinalubong ako ng lamig at amoy ng pagsisisi. Nakita ko si Alejandro, ang lalaking minsan kong itinuring na mundo ko. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata, wala na ang aura ng isang makapangyarihang CEO. Nakaupo siya sa sahig na kasandal sa malamig na pader. "Cristina," mahina niyang tawag.
Salamat at dumating ka. Anong kailangan mo, Alejandro? Tanong ko nang walang emosyon. Kung tungkol ito sa mga kaso, alam mong hindi ko babawiin ang mga iyon. Hindi tungkol doon. Umiling siya habang pilit na tumatayo. Gusto ko lang ibigay ito sa iyo. Inabot niya ang isang asul na folder. Iyan ang mga dokumento para sa lahat ng mga properties na nakapangalan sa akin, mga lupain sa Tagaytay, ang mansion sa Forbes Park, at ang mga accounts na hindi nahanap ng audit. Pinirmahan ko na ang lahat ng deed of donation para kay Angel. Napatigil ako. Bakit mo ito ginagawa? Dahil ito lang ang paraan para makatulog ako sa gabi. Sabi niya ang boses ay puno ng pait. Ninanakaw ko ang buhay mo, Christina. Ninakawan ko si Angel ng isang ama. I was a coward. I let my mother and Sofia destroy the only good thing I ever had. Sana. Sa pagdating ng panahon, masabi mo kay Angel na kahit paano sinubukan kong bumawi. Tiningnan ko ang mga dokumento. Ang pera ay hindi makakabayad sa 6 na buwan na muntik nang mamatay ang anak mo, Alejandro. Pero para sa kinabukasan ni Angel, tatanggapin ko ito. At tungkol sa kapatawaran, huwag sa akin hingin. Hingin mo sa bata na tinalikuran mo. Tumalikod ako, ngunit bago ako makalabas, nagsalita siya muli. Christina, ang nanay ko, si Doña Elvira, huwag mo siyang puntahan. She's losing her mind. Hayaan mo na siyang mabulok sa sarili niyang impyerno. Hindi ako sumagot. Ngunit sa halip na sumunod sa kanya, dumaan ako sa selda ni Elvira. Nakita ko siya sa dulo nakasuot ng orange na uniforme, hawak pa rin ang kanyang rosaryo, pero ang mga butil nito ay wala na. Nagbubulong siya sa hangin, tila nakikipag-usap sa mga multo ng nakaraan. Elvira, tawag ko. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 20 taon. Christina, ibibigay mo sa akin ang alahas ko, kailangan kong pumunta sa charity gala. Nasaan si Don Emilio? Nanginig ang puso ko sa awa, pero agad itong napalitan ng alaala ng dugo ang bupe ni Angel. Wala na ang alahas mo, Elvira. At si Don Emilio, pinatay mo siya. Diyan ka nababagay sa gitna ng kadiliman, kung saan wala kang ibang makikita kundi ang anino ng iyong mga kasalanan. Iniwan ko ang presinto ng walang lingon-likod. Ang huling yugto ng aking paglalakbay ay patungo sa isang maliit na kumbento sa labas ng Maynila. Ayon kay Atty. Ramon, doon naninirahan ng isang babaeng nagngangalang Leonora, ang tunay kong ina. Pagpasok namin sa hardin ng kumbento, nakita ko ang isang babaeng nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang mga kilos ay mahinhin, ang kanyang buhok ay may mga putinan, ngunit ang kanyang mukha, Diyos ko, parang tumingin ako sa salamin. Nanay, bulong ko. Tumigil siya sa pagdidilig. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha sa sandaling magtama ang aming paningin. Christina, ang anak ko. Tumakbo ako patungo sa kanya at niyakap siya ng buong higpit. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang amoy ng lupa, at rosas ang amoy ng isang tunay na ina. Patawarin mo ako, anak, hikbi niya. Ipinagtabuyan ako ni Elvira. Ikinulong niya ako sa ospital ng mga baliw sa loob ng 10 taon para hindi kita mahanap. Kung hindi dahil kay Don Emilio na nagligtas sa akin at nagtago sa akin dito, baka hindi na tayo nagkita. Nandito na ako, Nay. Wala nang mananakit sa atin. Sabi ko sa gitna ng pag-iyak, ako na ang bahala sa inyo. Makalipas ang ilang araw, tumayo ako sa gitna ng boardroom ng Vergara Group na pinalitan ko na ang pangalan at naging Alonzo Vergara Holdings. Sa tabi ko ay ang aking ina na si Leonora at sa kabilang panig ay si Angel na nakaupo sa kanyang wheelchair. May ngiti na sa kanyang mga labi. Makinig kayong lahat. Simula ko sa harap ng mga stockholders at media. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis at dugo ni Don Emilio. Ngunit mula ngayon, ang bawat santimo ng ating kita ay pupunta sa Angel's Heart Foundation, isang pundasyong tutulong sa lahat ng mga batang may sakit sa puso na walang pambayad sa operasyon.
At ang lahat ng mga empleyado na naging biktima ng pang-aapi nina Sofia at Alejandro ay ibabalik sa kanilang mga posisyon ng may karampatang back pay. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit, para sa akin, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang tingin ng pagmamalaki sa mga mata ng aking ina at ang higpit ng hawak ng kamay ng aking anak. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang basong alak na ibinuhos sa aking ulo sa isang sipa sa aking dangal. Ngunit nagtatapos ito sa isang corona na hindi ginto kundi pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Napatingin ako sa bintana sa asul na langit ng Maynila. Salamat Don Emilio, salamat Tatay at Nanay Alonzo. Ang inyong waitress ay isa na ngayong reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa bawat patak ng ulan at sa bawat sikat ng araw na dumarating pagkatapos ng bagyo, naroon ang isang aral na hindi matutumbasan ng anumang ginto. Ang kwento ni Christina ay hindi lamang tungkol sa yaman na nabawi kundi tungkol sa pusong nanatiling matatag sa gitna ng pinakamalupit na pagsubok. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Alam kong marami sa inyo ang lumuha na galit at sa huli ay nakahinga ng maluwag kasabay ni Christina. Naalala ko tuloy ang eksena sa loob ng ICU kung saan ang isang ina ay handang isuko ang lahat, pati ang kanyang sariling buhay para lamang sa isang hinga ng kanyang anak. Sino ba naman ang hindi madudurog ang puso sa ganong tagpo? Ang kwentong ito ay kinuha namin mula sa mga karanasan ng maraming kababaihan sa ating paligid, mga nanay, mga asawa at mga anak na araw-araw ay lumalaban sa tahimik na paraan. Gusto naming ipaalala sa inyo na ang hustisya ay maaring mabagal, ngunit kailanman ay hindi ito natutulog. Gaya ng gintong rosaryo ni Elvira na nagkalas-kalas ang kasamaan, ay laging may hangganan. Kayo mga ka-audiobook, anong gagawin nyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Christina? Mapapatawad nyo ba si Alejandro matapos niyang iwan ang lahat ng yaman niya para sa inyong anak? O mas pipiliin nyo ang katahimikan kasama ang inyong tunay na ina? Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Nasaan man kayo ngayon sa gitna ng trabaho sa loob ng jeepney o nagpapahinga sa inyong tahanan, sana ay naghatid ang kwentong ito ng inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong maabot ng mga pusong nangangailangan ng lakas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Manatiling matatag at laging tandaan, ang tunay na yaman ay ang ating dangal at ang pagmamahal sa ating pamilya.